Good morning, Fountain of Life Fellowship. Yun, masigla sila ngayon. Good morning, Fountain of Life Fellowship. Yun, parang good na good yung morning ng bawat isa sa atin. Kamusta po sila? Kamusta po ang bawat isa sa atin? Wait lang Yun, kamusta kayo mga kapatid? Mabuti yan. No? Gustong-gusto ko yung response ng mga taga Fountain of Life pag tinatanong mo sila, kamusta ka bro? Kamusta sis? Ito, mabuti. Mas mabuti kaysa kahapon. Yung iba sa atin, medyo Christianist yung dating. How are you? Kamusta ka? Praise God. How are you? God is good all the time. Ganyan. Parang kadalasan medyo scripted na yung sagot natin. Ano? Pero kung magiging honest tayo, pag may nangamusta sa atin, isipin niyo ano talaga yung gusto nating sabihin sa kanila. Kung magiging honest lang tayo, hindi kasi sabi na hindi honest yung okay lang ako or ano. Pero minsan, mas madali kasing sagot kapag tinanong tayo, kamusta tayo? Ito, okay lang. Pero sa loob-loob natin, medyo hindi maganda. Medyo may mga pinagdadaanan tayong mga pagsubok sa buhay. Yung gera sa sa Middle East. Sino pong apektado dito sa nangyayaring gera? Medyo lahat, Medyo lahat. Feeling ko may isa-dalawa dito na medyo wala siyang pakialam kung anong nangyayari sa gitnang silangan, Pero actually, affected po tayo. Bakit kaya? Kasi sa mga kagaya kong motorista, medyo masakit sa bulsa yung pagtaas ng presyo ng gasolina, Ang hirap bumiyahe. Kamusta kayo mga kapatid? God is good. Pag tumataas, sabi ko kay Pastor kanina, pag tumataas kasi Pastor yung presyo ng gas, automatic tumataas din ang presyo ng bilihin. Ayan, mga nanay, parang talagang nakatingin sila, relate sila kasi sila yung namamalengke. Parang last week lang yung presyo ng gulay, presyo ng kilo ng baboy or ng karne, Parang halos dumoble. Kamusta kayo mga kapatid? Alam mo, isa sa mga pinaka naapektuhan din ng pagtaas ng presyo ng gasolina, yung mga kapatid natin, mga kamag-anak natin na mga magsasaka, siya mga mangingisda. Kasi isa sila sa mga sektor na pinakamalakas kumonsumo ng krudo, gasolina. Plus, hindi pa natin nababanggit, meron tayong mga kamag-anak, kapamilya, mahal sa buhay na nasa Middle East ngayon. Kamusta kaya sila? Siyempre tayo ng mga kamag-anak nila, alalang-alala din tayo sa kalagayan nila, Parang kanina, good mood tayo lahat, tapos nabigyan, tahimik tayo lahat, Pero alam niyo, di ba, pinag-uusapan natin for the past 2 Sundays, ito po yung series natin about living in the purpose of God. And naalala ninyo yung verse natin? Oops! Bakit kasali si Pastor Jaime? Pakilipat na lang, bro. Feeling ko nag-mess up yung yung sa clicker natin. Yung verse natin sa Romans 8:28, sabi niya dyan, and we know that in all things, God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. Maybe hindi maganda yung mga nangyayari sa paligid natin, pero God is still good. And He makes all things work together for the good. At yan po yung gusto kong ituloy na pag-usapan natin ngayong umaga, na maging ang mga pagsubok natin sa buhay ay parte ng plano ng Diyos. Isa lang yung nag-agree sa akin. Sabi ko, maging yung mga pagsubok na pinagdadaanan natin sa buhay, parte ng plano ng Panginoon. Amen? So, sa umaga pong ito, pag-usapan natin, ang pamagat po ng maikling pagbabahagi ko ngayong umaga ay going through dark times. Going through dark times. At next slide, ang layunin po ng pag-uusap natin ngayong umaga na sa dulo ng
sa dulo ng sandaling oras na meron tayo, lahat tayo ay magkakaroon ng panibagong lakas at sigla na magpatuloy sa ating pananampalataya sa Diyos sa kabila ng mga pagsubok na pinagdadaanan natin sa buhay. Ulitin ko po, lahat tayo sa dulo ng mensahe na to ay magkakaroon ng panibagong lakas at sigla na magpatuloy sa ating pananampalataya sa Diyos sa kabila ng mga pagsubok na pinagdadaanan natin sa buhay. Makipagbukas po kayo sa akin, sa inyo pong mga Bibles. Buksan po natin ang ating main text sa 1 Peter chapter 1 verses 6 and 7. 1 Peter chapter 1 verses 6 and 7. Kung nandiyan na po kayo, ito po ang kanyang sinasabi. Sa English, sabi niya, in all this you greatly rejoice, though now for a little while you may have had to suffer grief in all kinds of trials. These have come so that the proven genuineness of your faith, of greater worth than gold, which perishes, even though refined by fire, may result in praise, glory, and honor when Jesus Christ is revealed. Ulitin ko po. 1 Peter chapter 1 verse 6 to 7. In all this you greatly rejoice, though now for a little while you may have had to suffer grief in all kinds of trials. These have come so that the proven genuineness of your faith, of greater worth than gold, which perishes, even though refined by fire, may result in praise, glory, and honor when Jesus Christ is revealed. Next slide sa Tagalog po. Sabi niya, unang Pedro, 1, mula 6 hanggang 7. Sabi niya, ito ang inyong ikinagagalak bagamat ngayon sa sandaling panahon kung kinakailangan ay pinalulumbay kayo sa iba't ibang pagsubok. Ito ay upang ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay lalong higit na mahalaga kaysa ginto na nasisira, bagaman sinusubok sa pamamagitan ng apoy, ay masumpungan sa ikapupuri, ikararangal, at ikaluluwalhati ni Hesukristo sa kanyang kapahayagan. Let's pray. Lord, salamat po sa umagang ito. Salamat sa presensya ng banal na Espiritu na nasa aming kalagitnaan. Lord, mangusap ka sa bawat isa sa amin. Kausapin mo kami personally. Gamitin mo ang tinig na ito, Lord, upang mapabanayad ang aming mga puso, ang aming mga magulong isipan, magkaroon kami ng kapayapaan na nagmumula lamang sa inyo. Lord, yung mga kapatira namin sa umagang ito na may dinaramdam, hinihiling ko po ang inyong pagpapagaling sa kanila, maging ito man ay physical, mental, psychological, o maging yung mga dinaramdam namin sa aming mga espiritu. Ikaw po ang siyang magpagaling, magpalakas, at magpalaya sa amin sa umagang ito. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Noong January 2023, next slide tayo, nabigyan po ako ng pagkakataon na next slide, makapasok sa isang Bible school sa Singapore. Ito po ay online course. So, ang tawag po dito ay Masters in Ministry. And iti-take mo siya sa loob ng 2 taon. So, isa po ako sa mga pinalad na makapasok dyan. Although, online lang po yung pasok. So, every week meron kayong lesson. Tapos, every Monday morning, for 2 hours, magkakaroon kayo ng discussion, question and answer. And basically, i-discuss mo sa mga kapwa mo estudyante kung ano yung lesson ninyo for the whole week. Dito po sa Bible school na to, marami po akong mga nakilala. Actually, sa batch po namin,
batch 4 po kami, no, ng mga pinag-graduate nila. Almost 80 po kami na estudyante nila. 80 na estudyante at feeling ko mga 95% ng estudyante nila ay mga pastors na. So medyo naligaw lang po ako kasi hindi naman po ako pastor, ano. Pero dahil alam ko na may mga assignments na pinapagawa sa akin si Lord, sinubukan ko din na makapasok at makatapos nitong Bible School. So from January 2023 hanggang dulo ng 2024, November, nag-aral po kami ng kung paano po gumawa ng sermon, kung paano po mag-interpret ng word ni Lord, ganyan. Tapos ang pinakamasayang part po nito is yung buong klase kasi malaki yung 80, no? Hinati-hati nila yun sa 10 grupo. So tagwawalo kami, tapos sa isang grupo merong magpa-facilitate, siya yung magpapasimuno ng discussion, mag-entertain ng mga question and answer, ganon. So doon sa grupo po namin, ako parang dahil ako naman yung hindi pastor doon, so ako yung medyo hindi busy kasi yung 7 mga kasama ko mga busy sila sa mga kanya-kanya nilang mga ministries, ganon. So ako na lang po yung tumayong facilitator nila. Isa po sa mga naging matalik na kaibigan ko doon sa Bible School is si Pastor Mark. Tago na lang natin siya sa Pastor Mark, hindi niya tunay na pangalan. Pero isa po sa mga ginagawa namin tuwing nagdi-discuss kami every Monday, sa dulo po ng discussion, nagkakaroon kami ng prayer time. So, sasabihin mo yung prayer request mo, tapos ipag-pray ng bawat isa yon. Nung malapit na pong manganak si Mrs., kasi 2023, June 2023, nanganak si Mrs., hindi ko muna sinasabi sa kanila na may magiging anak ako, gano'n. Tapos, ang naging prayer request ko, sabi ko, mga pastors, pwede po bang ipag-pray natin yung Mrs. ko? Kasi manganganak na siya itong Hunyo. Pag-pray po natin yung kanyang safe delivery, ganyan, malusog yung bata, gano'n. Tapos si Pastor Mark, natuwa siya. Kasi sabi niya, uy, pastor yung mga tawag nila sa isa't isa. No? Brother Archie, kakatuwa naman kasi magkakanak ka na. Kami din, pwede bang ipag-pray nyo din kami ng misis ko? Kasi 8 taon na kaming kasal, pero hanggang ngayon hihintay pa rin kami na magkaroon ng baby. So natuwa din ako kasi syempre, pastor, gano'n. Tapos alam ko may magandang plano si Lord sa buhay niya. No? So, sige pastor, pag-pray po natin yan. So, every meeting na magkakasama kami, yun lagi yung parang prayer ko para sa kanya na sa loob ng 8 taon na pagsasama nilang mag-asawa, ay magkaroon na din sila ng baby. Kasi sino ba nang ayaw ng baby, Feeling ko, yung mga generation ko lang, medyo takot mga anak, Pero kung ma-feel nyo lang yung joy ng pagkakaroon ng baby, tutuwa talaga kayo. And alam ko may mga kapatiran din tayo dito. Sino po sa inyo dito nagpe-pray na magkaroon ng baby? Wala. Sila, Sige, God will bless you. We will pray for that. So, medyo ganun po yung reaction ko every time na may nalalaman na ako, nakikilala ako na gusto rin magkaroon ng baby, ay talagang yung puso ko, Lord, please, bigyan mo din sila ng baby kasi masaya magkaroon ng anak, So, for the past 2 years na magkakaklase kami, Pastor, yun lagi yung secretly, kahit hindi man na sinasabi doon sa group namin na ipag-pray, pinapapray ko talaga sila. Hanggang sa natapos yung Bible School, graduate na kaming lahat, naghiwa-hiwalay na kami, kanya-kanya na kami. Inaabangan ko pa rin na sagutin ng Panginoon yung panalangin nila. Kasi naniniwala ako na God answers our prayers. Amen? God answers our prayers. So, wala na akong masyadong balita kay Pastor Mark. Maliban na lang minsan pag nasa Facebook ako, check ko yung profile niya, baka nag-post na pala na, wow, thank you Lord, buntis na si Mrs. Gano'n, di ba? That's a good news, di ba? So, pero for the past 1 year na hindi na kami magkakasama, every time na check ko yung profile nila sa Facebook, wala, as in, medyo negative, walang announcement, walang baby. Hanggang nung early this year, nakita ko nag-post si Pastor Mark, nasa hospital sila. Pero hindi buntis yung misis niya. May matinding karamdaman ang kanyang misis.
So ang post niya doon is, please help me pray for my wife, for her fast recovery. Tapos sa baba, kung meron pong gusto mag-donate ng dugo, kailangan niya po ng dugo para sa kanyang operasyon. So pag-pray na, sa loob-loob ko, hindi man ako nag-comment or nag-react doon. Sa loob ko, sige, pag-pray natin. Pag-pray natin na gumaling, mapabilis yung recovery ni Mrs. Tapos eventually, mabuntis na din, and then magkaanak. And then, so dalawa na yung pinag-pray natin. Magkaanak, gumaling, tapos magkaanak. Nitong dulo na po ng February, nakita ko nag-post si Pastor Mark. Tapos yung picture nila mag-asawa. Tapos yung caption niya, next slide bro. I love you so much, honey. You are forever in my heart. Salamat sa iyong buhay. Katuwang kita sa hirap at ginhawa. Till we meet again in the presence of our loving Savior, Jesus Christ. Tapos sa baba yung mga comments. Ay, condolences, Pastor Mark. Condolences po. Nakikilamay po kami. Kaya niyo po yan, Pastor. Pagsubok lang po yan. Condolence. Condolence. Ano pong gagawin natin mga kapatid? Kung may mga ina-allow si Lord sa buhay natin, para bang hindi natin naiintindihan. Pastor to, mahigit 10 taon na siya sa ministry. 8 taon silang mag-asawa. Actually, nag-celebrate lang sila ng kanilang 10th year anniversary bilang mag-asawa. Umaasa sila magkaroon ng anak. Pero binawi nila, imbis na bigyan ng anak, binawi yung buhay ng asawa. Question po dyan, how do we keep going? How do we keep going when life becomes more difficult than it already is? Sabi sa John 16:33, in this world, you will have trouble, but take heart, I have overcome the world. Si Jesus po mismo yung nagsabi niya. Sa Tagalog, next verse. Magdaranas kayo ng kapighatian sa sanlibutan ito. Ngunit tibayan ninyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Mga kapatid, magkakaroon at magkakaroon tayo ng pagsubok sa buhay. Wala pong exempted. Si Jesus na po mismo yung nagsabi. So wag po tayo ma-surprise kapag may hindi magandang bagay na nangyari sa atin. Sinabi na po yan ng Panginoon mismo. Pero ang magandang balita, napagtagumpayan niya na ang mundo. So ibig sabihin, magtatagumpay din tayo. Ang magandang balita, sabi ni Jesus na pagtagumpayan niya na ang mundo. So, ibig sabihin, magtatagumpay din tayo. Amen? Amen. So, how do we take heart? Paano po tayo magpapatuloy? Ito po. We can keep going by remembering 2 things. 2 bagay lang po yung isi-share ko po sa inyo. Para sa panahon na, alam ko yung iba sa atin, medyo wala pang pinagdadaanan ngayon, masaya yung buhay. Thank you, Lord. Pero pag dumating tayo sa point na parang halos hindi na natin kaya, na hindi natin naiintindihan yung mga bagay, na halos susuko na tayo, alalahanin po natin itong 2 bagay na to. Balikan po natin yung verse 1 next. In all this you greatly rejoice, though now for a little while you may have had to suffer grief in all kinds of trials. Sa Tagalog, ito
ang inyong ikinagagalak, bagamat ngayon sa sandaling panahon, kung kinakailangan, ay pinalulumbay kayo sa iba't ibang pagsubok. Ang first point po natin, our trial is not permanent. Tandaan niyo po mga kapatid, every time dumadaan po tayo sa mga pagsubok, sa mga mahihirap na sitwasyon sa buhay, tandaan po natin, hindi ito permanente. Sandali lang ito. Kasi kung titignan natin ulit yung verse, sabi niya, ito ang inyong kinagagalak, bagamat ngayon, sa sandaling panahon. Saglit lang ito mga kapatid. Lilipas din yung iba sa atin kasi medyo OA. Sino dito kagaya kong OA? Pag nahihirapan sa buhay, parang wala nang katapusan. Pagsubok na naman. Ako lang ata yung ganun eh. Hindi kayo makarelate, no? Ako lang yung ganun pa sa Jaime, no? Pero honestly speaking, every time na dumadaan tayo sa pagsubok, sino sa inyo dito yung nawawalan ng pasensya? Siyempre, ayaw nyo magtaas ng kamay, ano? Ako lang din yon. Ako yun. Parang may katapusan ba tong mga pagsubok? Naalala niyo yung COVID-19? Nasaan po kayo nung nag-lockdown? Sa bahay. Hindi ko po alam yung sitwasyon nyo dito kasi nasa abroad din ako noon eh. Pero nakulong kami habang panahon. Bawal lumabas. Tapos hindi natin alam kung kailan matatapos, no? Akala natin, 1 linggo lang yan, tapos bubukas na ulit. Tapos 1 buwan na yung 1 buwan na yung COVID. Hindi pa rin tayo makalabas. Ang hirap gawin yung mga dapat natin gawin sa buhay, yung mga kailangang mamalengke, sino dito yung kailangan pang pumila doon sa Sino sa inyo masaya kayo kasi tapos na yung COVID? Di ba pero nung nandoon tayo, way back 2020, 2021, kala natin wala nang katapusan, ano? Pero sabi, sa sandaling panahon, lumipas din mga kapatid. Kaya ano man yung pinagdadaanan mo ngayon, sabi nga nila, ano man yung pinagdadaanan mo ngayon, daanan mo lang, wag mong tambayan. Sabi sa sandaling panahon, saglit lang ito. Makakaahon din tayo mga kapatid. Amen? Ngayon, yung nangyayaring gera, wala din tayong clue kung kailan matatapos. Sabi nila parang kung matapos man ngayon yung gera, parang 1 buwan pa bago natin maramdamang bumalik sa normal yung mga bagay-bagay. Paano pag, hindi ko kayo tinatakot mga kapatid, pero may mga experts nagsasabi, parang tatagal pa daw ng 6 months, gano'n. Paano pag nagtuloy-tuloy? Saglit lang ito mga kapatid. Sabihin mo nga sa katabi mo, saglit lang ito. Pati itong kahit anumang pagsubok na pinagdaraan. Saglit lang. Hindi rin magtatagal mga kapatid. Matatapos. Yung iba sa atin, kita nyo may mga bakanting upuan dyan sa tabi nyo. May mga kapatid tayo dati nakaupo dyan. Wala na sila ngayon. Ang hula ko mga kapatid, nung dumaan sila sa pagsubok, akala nila hindi na matatapos. So bumigay na lang. Tingnan nyo yung katabi nyo. Pag-pray nyo, next Sunday, katabi nyo pa yan. Kasi hindi yan nagsasabi. Minsan ayaw natin sabihin sa katabi natin, may pinagdadaanan na pala tayo. Tapos next Sunday, wala na. Pag kinamusta mo yun, gumive up na, hindi na naniniwala kay Lord, ayaw na magsimba. Kasi nagkapatong-patong yung pagsubok niya sa buhay. Tapos akala niya, wala nang katapusan. Sa sandaling panahon, ay pinalulumbay kayo ng mga pagsubok sa buhay.
Saglit lang. Okay, tapos na po yung ating first point. Isa na lang. Parang ansaya ni tatay. Sabi, yes, tapos na. Balikan po natin. Next slide, sabi niya. May isa pang verse, sabi niya. Sa 2 Corinthians 4:17, our light and momentary troubles are achieving an eternal glory. Sa Tagalog, sabi niya, ang bahagya at panandali ang kapighatiang dinaranas namin ngayon ay magbubunga ng panandalian. Consistent yan, mga kapatid. 1 Peter, kanina, sabi niya, sandaling panahon. Ito si Paul sa pangalawang Korinto, sabi niya, panandalian. Pwedeng isang araw na pagsubok, pwedeng isang linggo, isang buwan, isang taon, pero panandalian. Ibig sabihin, matatapos din. So magpatuloy ka lang, kapatid, ano? Kung akala mo parang hindi na matatapos yung pagsubok, matatapos at matatapos din. Ang tanong, nagpatuloy ka ba? Kasi it's either natapos yung pagsubok at nakatayo ka pa, or tinapos ka ng pagsubok. Ayaw mo na. Second point po tayo. Next verse, sabi niya, so, first point, our trial is not permanent. Next verse, sabi niya, sa verse 7, these have come so that the proven genuineness of your faith, of greater worth than gold, which perishes even though refined by fire, may result in praise, glory, and honor when Jesus Christ is revealed. Next, ito ay upang ang pagsubok sa inyong pananampalataya na lalong higit na mahalaga kaysa ginto na nasisira, bagaman sinusubok sa pamamagitan ng apoy, ay masumpungan sa ikapupuri, ikararangal at ikaluluwalhati ni Jesucristo sa kanyang kapahayagan. Number 2, our trial is not pointless. Sa Tagalog po ng pointless ay parang walang silbi. So yung mga pagsubok natin sa buhay, hindi siya walang silbi. Meron purpose bakit tayo dumadaan sa mga pagsubok na to. Sabihin po natin sa mga kapatid, merong purpose bakit ka dumadaan dyan. Marami sa atin mabilis sumuko sa mga pagsubok kasi akala natin walang saysay yung mga pinagdadaanan natin. Una, akala natin walang katapusan, pero sabi, sandaling panahon lang ito. Pangalawa, akala nung iba sa atin, walang saysay. It's pointless. Bakit ko pa kailangang pagdaanan yung mga pagsubok na ito? May dahilan, mga kapatid, bakit tayo dumadaan. Ano yung dahilan kaya? Ano yung purpose natin? Next. Isulat nyo ito, mga kapatid, ano? Para pagbabalikan nyo, bakit ko ba kailangan dumaan sa pagsubok na to? Number 1, letter A, it builds our faith. Sabi sa James, consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials, yan na naman tayo sa trials, of many kinds, hindi lang ito one trial, hindi lang siya trials of many kinds. Because you know that the testing of your faith produces perseverance. Sa Tagalog, sabi niya, mga kapatid, magalak kayo. Pansin niyo yung words? Kanina, nagagalak kahit may pagsubok, di ba? Magalak daw. Bakit? Magalak kayo kapag kayo dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Dapat ninyong malaman na nagiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng pagsubok. Pray po tayo ng pray, Lord, patatagin mo yung faith ko. Dumaan ka sa pagsubok, wag na pala. Ayoko na. Mga kapatid, hindi tumatatag yung faith natin sa pamamagitan ng
panonood ng TV, pagbababad sa Facebook. No? Or siguro paglalakad-lakad sa labas. Nabibuild yung faith natin sa pagdaan sa mga pagsubok. Nung nakaraang linggo, nasalubong ko yung dati kong kaklase. Matagal kami hindi nagkita noon. Tapos kasama yung asawa niya. Tapos meron na silang 5-year-old na anak. Tapos medyo makulit na, gano'n. So, parang masaya ako kasi for the longest time, di ko sila nakita. Tapos may anak na. Tapos, alam mo yung magko-comment sana tayo na, di ba, gustong-gusto natin yung sinasabihan kapag mag-asawa tapos may isang anak. Tapos medyo malaki na nung sinasabi natin, pwede mo nang sundan. Naririnig ko na din yan lately kasi parang magta-3 taon na din si Asha. Sasabihin ko pa lang sana yon, sabi niya, actually, sinundan na namin. Kaso, 5 buwan lang siya sa loob ng tiyan ko. Nang may nangyari, tapos kailangan niyang iluwal na wala nang buhay yung bata. Tapos parang maluha-luha siya, gano'n. Tapos sabi ko parang, syempre matagal kayo hindi nakita, tapos gano'n yung kwento, no? Parang sabihin ko dito. Parang gano'n. Hindi ko naman pwedeng sabihin, okay lang yan. Kasi hindi okay eh. Tawag doon yung toxic positivity. Yung sabi, okay lang yan. Hindi okay. Pero tinanong ko siya, kamusta ka? Sabi niya sa akin, the Lord gives and the Lord takes away. I will choose to bless the name of the Lord. Sabi niya. Tapos nagulat ako. Kasi medyo bago-bago pa lang siya na Christian. Tapos ako, matagal na ako. Pero bakit mukhang mas matatag pa yung faith niya kaysa sa akin? Mga kapatid, hindi yan nadadaan sa tagal ng panahon ng pagiging Kristiyano mo. Pwedeng matagal ka ng Kristiyano, pero mahina yung pananampalataya mo kasi every time na may pagsubok, gumigip up ka. Ayaw mo daanan. Saglit lang yung catch up namin, Pastor, pero nabanggit niya na bago mag-pandemic, na-diagnose yung tatay niya ng stage 4 prostate cancer. Siya yung kailangan mag-alaga. Cancer, pandemic, 5 months old na baby. Pero matatag yung pananampalataya niya. Medyo nahiya ako ng konti. Pinapatatag ng pagsubok ang ating pananampalataya. So every time dumadaan tayo sa pagsubok, take heart. Tatagan ninyo ang loob nyo, sabi ni Jesus. Na pagtagumpayan ko ng mundo, magtatagumpay din kayo, pero tandaan ninyo, panandalian lang ito at may dahilan bakit kayo dumadaan. Tatatag ang inyong pananampalataya. Pangalawa, and maybe I'll call the music team na, no? Dito na po ako magtatapos. Masaya ulit si tatay. So, our trial is not permanent. Our trial is not pointless. Ano yung purpose ng pagsubok natin? It builds our faith. And lastly, it brings glory to God. Kung babalikan natin yung verse, sabi niya, ito ay upang ang pagsubok sa inyong pananampalataya na lalong higit na mahalaga kaysa ginto na nasisira. Bagamat sinusubok sa pamamagitan ng apoy, ay masumpungan sa
masumpungan sa ikapupuri, ikararangal, at ikaluluwalhati ni Hesus Kristo. Unang Pedro 1 verse 7. Masumpungan sa ikapupuri, Tagalog. Masumpungan sa ikapupuri, ikararangal, at ikaluluwalhati niya. Nagpupuri ako kay Lord nung makausap ko yung kaklase ko na to. Kasi ang tanong, paano mo napagtagumpayan yung mga pagsubok sa buhay? Paano? Si Lord. Saan mo kinuha yung lakas para harapin yung mga pagsubok sa buhay? Kay Lord. So, kanino yung glory? Sa akin? So, kung may pinagdadaanan kayo mga kapatid, tatagan ninyo ang inyong loob. Dahil mapapatunayan ninyo kung gaano makapangyarihan ang ating Panginoon habang dumadaan tayo, at sa dulo sasabihin natin, glory to God. Alam nyo, we can give glory to God sa pamamagitan ng mga pag-aawitan natin, pagsamba natin. We can give glory to God sa mga testimonies natin. We can give glory to God kapag maganda yung mga bagay na nangyayari sa buhay natin. Pero yung last quote ko dyan, sabi, the highest form of glory we can ever give God will come out of our most difficult circumstance. Yung pinakamataas na gloria na may bibigay natin sa Panginoon, manggagaling yan sa pinakamatindi nating pagsubok. Hindi ko po kilala ang bawat isa sa atin, yung lahat, siguro yung ilan. Hindi ko po alam kung ano ng klaseng pagsubok yung pinagdaanan nyo sa buhay. Kung gaano kalaki, gaano katagal, gaano kahirap. Pero nandito po kayo ngayon, mga kapatid. And you're here to testify of the goodness of God, para maging encouragement sa iba na dumadaan din siguro sa parehong pagsubok. And most importantly, nandito kayo to give glory to God. Not to take credits. Ang galing ko, nalagpasan ko yung pagsubok. Ang lakas kasi ng pananampalataya ko, hindi. Mabuti ang Diyos, itinawid niya ako. Mabuti ang Diyos, sinamahan niya ako. Mabuti ang Diyos, binigyan niya ako ng lakas. Mabuti ang Diyos, pinagtagumpay niya ako. Tandaan natin mga kapatid, our trial is not permanent. Our trial is not pointless. In fact, it has a purpose. It builds our faith. Gusto mo ng malakas ang pananampalataya? Daanan mo yung mga pagsubok. Pagtatagumpayin ka ni Lord. And lastly, it brings glory to God.